foolishness eh. Yung tanatisin, nasa religion ng mga ayaw umalis. Tanatisin mas gagawin. Hindi foolishness, hindi pagkakamali, but rather it is godliness, pagiging makadiyos, yung umalis kapag mali. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at sa mga baguhan po sa atin pong channel, tuloy po kayo. Kayo po ay welcome po. Ang atin pong ginagawa ay tayo ay nanonood ng mga religious discussions, mga religious debates. And for this episode, we'll be watching actually an old or classic na Brother Eli discussion. And this is actually related po sa last episode po natin, patungkol pa rin po sa rapture o pag-aagaw. Ano po? So this is a longer video. Although I was told mga ka-U3 na ito pong video na ito, yung kanyang audio, hindi ganun kaganda yung quality. So, binibigyan ko na po kayo ng paalala. But this classic video, it was of course given to us by Brother Clark. Kaya Brother Clark, and we have been so grateful po sa inyo pong mga source videos. May God bless you and your family. Now, pagkatapos po natin mapanood ang classic video, meron din po tayong second part po ng video, isang shorter video of course, which is an episode of Itanong Mo Kay Soriano, patungkol pa rin po sa rapture. Sa ating konti pong background sa pag-analisa, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-UT? But before that, gusto ko lang pong batiin ang atin pong mga subscribers. More than 128,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At ang ating tuition fee ngayon, please click thumbs up dahil po malaking tulong po yan. Every time po na nagta-thumbs up po kayo, it means that you like these kinds of contents at ini-encourage niyo po kami na gumawa pa ng mga katulad po nito. At dahil po recently, we have been under attack. So marami po ang nagre-report po sa ating mga videos. Hindi po because of copyright issue, but just reporting the video, mass reporting it. So it really hurts the recommendation po sana ng ating mga content. Kaya kapag na-click niyo po yung thumbs up, it helps us a lot. So ano pang hinihintay natin mga ka-youth? Let us watch this video together. Let's go. Ang kapayapaan ng Panginoon, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon sa piling ng Diyos ay sumasauli ang palatuntunan ng dating daan at kanito ay umaasa na makikapiling kayo sa susunod na 1 oras ng ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos at ng mga current issues at mga happenings tungkol sa relihiyon. Yung rapat ko namin ibalik na sa isa pa magkakataon ito ay ating maging tema ang tinatawag na rapture. Naman yung pinagpapaon ang opinion sa salitang rapture ay wala po sa Biblia. Yung salitang pag-agaw sa mga banal na agawin ng ating Panginoon Jesus dito sa mundo ito, yun po ang tinatawag nilang rapture. Na diyan ay napakarami po na pagkakamali, pagkaligaw, disappointments at mga kahingian ang naganap sa iba nating mga kababayan. And we sympathize with them sapagkat alam mo, hindi natin sila dapat pagtawanan o ridicule sapagkat sila di ko malamang ng mga poster na lagi ko sinasabi na mga mandaraya, mga kababayan. Hindi po yung member ang ating kinagagamitan o ini-expose. Hindi, yung pa mga ministro, yung mga member, yung mga ministro, yung mga pilo, hindi yung mga member, ang ating pinag-iusapan sapagkat yung mga yan, nadaya lang. At ang nadadaya, karamihan yung walang malay. Gaya po yung sinasabi nito sa aklat ng Nagarema. Sa Kapitulo 16 at versikulo 18, ganito po ay nakasulat. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglikod sa Kristo ni Panginoon, hindi sa kanilang sarili tiyan, at sa pinamagitan ng kanilang mabuti pananalita at maiinan ng mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Grabe ito eh. Hindi ba rin yung mga magician eh? Yung mga magician, ang dinadaya yung mata ng mga walang malay sa magic. Indaga, sa pinamagitan ng optical illusions, yung palimitaw ng isang magician, ng isang bagay na imposible, ay makita ng tao na as a reality. Pero hindi grabe masyado yung magician. Ang mas grabe ito, nagtapakinwa rin sila mga naglilingkod sa Diyos
sinasangkalang si Kristo at ang Emmanuel, ang dinadaya nito yung pinakamasinang parte ng ating pagkatao. Ayun yung madayaman yung ating mata, hindi masyado epektado ang buong pagkatao. Ako, naniniwala ko din sa yung mata ko nakakakita ng pinipitin na babae yung lalagay sa kahon ng nabusyan. Tarang sa kanina ng mata ko, bagaman alam ng puso ko, that is not a reality. Pero sa kanina ng mata ko, parang reality yun. Hindi masyado yung grabe yun dahil pagka ikaw nakakaunawa ng batas ng physics at ng batas ng siyensya, hindi ka maniniwalang napituloy na ba pagkatapos tumakaway pa yung kamay. Pinitulan ng liig, tumakaway pa yung kamay at pagkatapos gumagalaw pa yung that is scientifically impossible. That is theoretically possible. Pero scientifically that is impossible. Well, hindi masyadong grabe yung nagagawa ng technician na pandarao ng mga magician na pandaraya sa mga tao. Ang grabe po ito sinasabi ito ng apostol na si Pablo na dinadaya nila ang mga puso ng mga nangyayay. By heart, nakakalo ko sila. These believers believe by heart. Yan pong mga nadaya na yan. Yung mga naniniwala by heart, mga kababayan. Talagang sinampalatayanan nila sa kanilang puso na dadating ang ating Panginoon sa Kristo 11 o'clock on October 28, 1992. Yung rapture day is an appointed time. Yung pag-aga ni Kristo sa mga banal at yun ang hindi po ngayon. Yan yung sa malapit na hinaharap pero hindi ngayon. Darating na ang karili-rilihang babala at ang isang badalang sinabi ni Kristo para matupad yung pag-aga sa mga banal ito. Pakinggan nyo. Yung mga nanliligaw, ang paniniwala nila, rapture din nila bago nagkakaroon ng great tribulation. Yung matindi, katigatian, hindi po. Yung rapture ay matag-agay sa mga banal, magaganap dun sa kasalukuyan ng tribulation. Pakinggan lang sabi ng ating Panginoon, sa isang palapa ni San Mateo, ganito ang ating magdadasa. At ito po nga sa 24-29 ni San Mateo. Bakit po kara-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yun ay magbibiling ang araw at ang buwan ay hindi nagbibigay ng kanyang liwanag at nangangalaglag ang mga bituin nila sa langit at nagsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit at kung nagkagaling lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at kung nagkagaling nagsisitaghol ang lahat ng nangaangkan sa nita at nakikita nila ang anak ng tao na nakariritong sumasa mga alapaat ng langit na may kapangyarihan at dakilang kanilang hatian. Kailan po paririto ang Panginoon na nasa alapaat, doon po pagkatapos ang wika ng kapighatian sa mga araw na yun. Sa mga doon sa kasalukuyan ng kapighatian mga kababayan, doon po darating na makikita ang ating Panginoon sa Kristo. Bakit sinali pagkatapos ng kapighatian? Tatapisin ba talaga yun? Pakinggan niyo dito rin sa Mateo 24:21 hanggang 22. Sapagkat kung magkagayon, magkakaroon yung malaking kapighatian, yaoy galing di pa nangyari buhat sa kasimulan ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na may yayari kailanman at nalibar paikliin ang mga araw na yun. Ano yung mga araw na yun? Yung araw ng kapighatian. So pagkaman sabi, nagkakaroon ng wika ng malaking kapighatian, yaoy galing kapighatian hindi pa nangyari buhat ng magkaroon ng sanglibutan hanggang ngayon. Sabi niya, at hindi naman lalari kailanman at malibang paikliin ang mga araw na yun. Alin mo, yung mga araw ng kapighatian paikliin. Ibig sabihin tatapusin. Ay wala nang makaliligtas kung hindi paikliin. Dapat dahil sa mga hiraw ay paikliin ng mga araw na yun. Sa mga tin, nariritig ang mga hiraw. And the autumn them, those days of tribulation will be shortened according to our Lord Jesus Christ. Therefore, the rapture will take place during the time of the Great Tribulation. Hindi na kaya sinasabi ng ibang mga charismatic beliefs diyan na ang tribulation ba niya meron sa after the rapture. Mali po yan. Yan hindi biblical. Yan ay bunga ng madilim na isip ng mga pastor na pinadilim ng pagpilita ng ikapo. Tandaan niyo sinasabi ko, lahat ng pastor sa ating panahon, inuulit ka ng ikapo.
Yung ito mga sa demonyo nila, mga kababayan. At hindi katakatang magbili ng isip nila yan. Dahil yung po, pag-ibig sa salapi, talagang makapagliligaw yan sa mga mananampalataya. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng unang Timoteo, yan ang warning din at hindi ko sasabihin yan. Ang sabi rito, dadapwat ang mga nagsisikap na sa yumaman ay nangarihulog sa tukso at sa sili at sa maraming pitang hilal at nakasasama, siyang naglulubog sa mga tao sa katahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa ng iba ay mga sinsay sa pananampalataya. Malaki po ang kinalaman sa pananampalataya. Okay, before we continue mga ka-youthie, so we did mention this before sa atin pong ibang mga video reactions, yung patungkol po sa hindi nga immediately na yung money ang root of all evil, pero yung love of money, ano po, that's the root of all evil. Right off the bat, kumbaga, sa umpisa pa lang po ng discussion ni Brother Eli, makikita mo na talaga agad, technical na po talaga agad. Ano po, I feel po na mas, kumbaga, in-depth, mas detalyado po ang magiging discussion dito. So, at the beginning, Brother Eli is saying na mali ang paniniwala ng mga charismatic, ng mga ibang mga born-again churches, na ang rapture daw ay nangyayari right before the tribulation. Kasi pagkatapos ng rapture nga, doon pa mangyari ang tribulation. Ang sinasabi dito ni Brother Eli, no, na ang rapture ay nangyayari during the tribulation itself, yung matinding tigati nga po. And he also mentioned that this tribulation would also be shortened. Yun po ang nagigets po natin so far. So kahit sa umpisa pa lang po, ayan, makikita natin ang passion ni Brother Eli. Although I did notice na Brother Eli has been saying na he always takes a swipe dun po sa mga pastor na nag-iisip ng mga ikapo. I get that it is a good source of money for them. Pero honestly, I don't think na lahat po sa kanila ay talagang money lang po ang goal. And like what I mentioned in other reaction videos, may mga pastor naman po na, kumbaga, makikita mo naman yung effort nila pumupunta sa mga depressed areas, umaakit ng bundok, at hindi naman sila kumukolekta ng kahit anuman. May mga ganun naman po eh. So I think depende pa rin po, ano? And I'm not saying tithes po is correct. Ang sinasabi ko lang po na madaling mag-generalize na lahat po ng pastor ay masama just because sila ay humihingi ng ikapo. Napakadaling generalization po yun. Pero posible din po kasi na yun po ang kinamulatan po nila na pag-iisip, ano po, na ang ikapo ay really biblical. That's what they are thinking. And for others, it's possible that it could be due to bad teaching, bad theology, ano po, na yun ang tinuro din sa kanilang mga Bible schools. Kaya siguro ganun po. Same thing with what Brother Eli is saying. Kung sinasabi niya rito na mali ang paniniwala, hindi naman po nagdilim yun dahil po nagdilim dahil sa ikapo. Ano po, like what I said, it could be due to some wrong interpretation. Posible na mali ang appreciation of facts nila. Mali ang kanilang pagkakaintindi, pagkaka-interpret ng kanilang mga binabasa. Or the institutions that told them, yung pagtuturo sa kanilang mga Bible school or sa mga seminaryo, is yun lang din yung tinitake nila without being critical about it. Hence, just accepting what it is. Salapi. Ang salapi, sapat na dahilan para isinsay ang pananampalataya ng mga pastor na naghahanga dito. Kaya yung mga mamimita ng ikapo, mga labo din sa daan, wala kang aasahan tamang pananampalataya yan. Yung mga alagad ng demonyo na natatay sa pira, mga kababayan. Yun di paano nagliliwanag ang isip niya? Sadi-sadi ba naman ang rapture ng bago raw ng Great Tribulation? Pero naman nagsasabi ang rapture ng after the Great Tribulation. Sabi niya, kiliwanag. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, nagkakaroon ng wika ng malaking kapigatian na ang gano'ng kapigatian hindi pa nangyari. Yun ang may kasimulan ng sanglibutan ng gawain. Munti ang tinitipit. At saka, I will come out with pronouncement. Pag dumating yung malaking kapigatian, hindi pa nangyayari. Eh baka sabihin mo iba, ay, ikaw malaking nakapigatian, hindi pa yan. Hindi pa yan. Dahil, ano yung gera? Yan ang nasa na ng mundo, yung Second World War, yung the First World War. Yung mga kahirapang kanin sabi ng gera, naranasan na rin yan. Kaya, more than that, ang nadarating, is mahigit na kapigatian sa dulot ng mga gera at ng mga natural calamities, mas mahigit dyan. Sapagkat ito, tribulation na dumarating ng time, sabi ng Biblia, kapigatian, hindi pa nangyari. Buhat ng nagpasimilar sa inibitalo hanggang sa araw na noon. At hindi na kailan ng nangyari. Bakit? At despite that tribulation, doon sa kapispusan ng kapigatian na yun, sabi ng Biblia, painiw-piniw ng mga araw na yan. There's going to be certain, well, sapagkat kung hindi ka paikli ng mga araw na yun, wala nang lamang makaliligtas.
natapahamak na lahat. Dahil ang wika sa mga hirang, paiikliin ang mga araw na yun. Meaning, logically and biblically, nandito pa sa mundo yung mga hirang during the time of the Great Tribulation. At dahil nga din sa mga hirang na yun, paiikliin yung mga araw ng Great Tribulation. Kaya dito, mapapansin mo na kaya ako naninindigan hindi pa ngayon ang rapture. Not all October, not even in November, or December, not even in January, or February, or March, or October next year. Sapagkat ang isang warning na darating na mapapansin ng buong mundo, yung malaking kapigati ang mapapansin ng buong mundo, sapagkat ito hindi pa nangyari, buhat lang kasi nila ng San Libertaris. Yan po ang last warning ng Kristo. At pagkatapos ng kapigati ang nalansabi, darating ang anak ng tao. Nakikita na dumarating sa ulat o sa alapaap ng langit. Yan ang pagdating ni Kristo. Kaya, ang kanilang ginagamit ng mga dahilan. Boy, hindi ka yung araw na yun sa mga hindi sumasampalataya. Pero ka sa mga sumasampalataya, hindi ka pwedeng ilahin ng Diyos yan. Gagamitin nila ito. At gusto ko bigyan ng pansin. Ang ginagamit nila, dahil nila pinapapilay na alam nila ang rapture dahil ang parito ni Kristo. Pakinggan nyo. Ito ang sabi ng kasulatan. Sa 5 rapture, pinambatayan nila ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman. Upang sa aral na yaon ay masubukan kayo gaya ng magnanakaw. Ayon. Kita nyo? Kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman. Upang sa aral na yun ay masubukan kayo gaya ng magnanakaw. Kaya ito yung mga limited ng Diyos. This on nasa liwanag. Hindi ka masusubukan nyo. Kaya alam mo ka nila, yun ang mali. Yung kaya, yung interpretasyon ay kabigtoy. Na una sinabi rito na ay nasa liwanagan, wala kayo sa kadiliman upang kayo masubukan sa araw na yun. Ibig sabihin, hindi masusubukan ng mga anak ng Diyos. Pero hindi sabihin, alam nila yung araw. Bakit hindi sila masusubukan kahit hindi nila alam yung araw? Kasi kung alam mo kayong panahon, kasi ang sinasabi ni Kristo sa Biblia hindi malalaan ng tao, yung araw at oras. Ano po yung gumalayaan? Araw at oras. Pero, yung panahon alam mo. At pagkaalam mo yung panahon, kung kayo talagang likod ng Diyos, paghahalitaan nila mga bagay na nagagakat nyo gawin. Pag nakikita nila yung panahon na yun. Kaya pagdating yung araw na yun, hindi ka masisabihan. Because that's it necessary na yun, na alam mo yung araw. Ganun lang interpretasyon nila ngayon dito, na alam daw yung araw. Hindi yung gano'n. Hindi ka nasusubukan kahit hindi na alam ang araw. Pero prove ka. Hindi ba? Ay totoo, kahit naman yung hindi ng Diyos niyo. Nasusubukan ka rin mo. Kahit hindi dumating si Kristo, mamatay ka, nilala ka sa middle eh. Nasubukan ka. Kasi dalahin and everything things siya eh. Yung kamatay, yung dinarating, yung parito ni Kristo, dinarating. Those are inevitable things. Hindi mo maiiwasan yan. Kahit kung hindi ka nag-diwit, inalimbawa bukas. Kung kayo naman yung nagtapakalayo, dinatlaw ka ng kamatayan sa kalewan, matapahanan ka rin. Kaya kailangan sa isang litig ng Diyos, whether yun eh, that Jesus Christ is not coming to me, kailangan ngayong araw na ito, prepared ka. Prepared saan? Prepared na baka ikaw ay kunin ngayon dagit, hindi ka nakahanda. Before we continue mga ka-youth, so napansin niyo po yung audio nga po, medyo hindi po baganda yung quality po talaga. So, we're guessing that this is in early 1990s dahil po sa quality at ito din po ang isa sa mga problema natin usually kapag nagsasalvage po tayo ng mga old copies. So, please bear with us mga ka-youth kahit po hindi ganun kaganda yung audio. Sa mga nagrereklamo po minsan na hindi maganda yung ating source video audio, I recommend na gamitan niyo po ng earphone kasi at least po mas direkta po sa inyong tenga na marinig. Kasi minsan nga, kung sa cellphone lang po ninyo gagamitin yung audio na speaker, minsan hindi po talaga klaro. So, pasensya na po doon. But what is interesting na gusto ko lang po i-point out sa na-mention ni Brother Eli, that we may not know yung araw, eksaktong araw, we may not know the exact time, pero malalaman doon natin sa panahon. Base po nga sa mga warnings at yung warning po ng pagdating nga po, ang rapture, yung pag-aagaw nga po, darating ito with a warning na kung saan we will experience something that we have not yet experienced before.
before. So sinasabi ni Brother Eli, yung war na experience natin, pero hindi yun. Pero po, like what I mentioned in the past video reactions po natin, the effort of predicting and foretelling kung kailan babalik si Jesus ay isang gawain na ng human civilization after Jesus's existence way back. So meron po tayong actual na listahan yan na napakarami. As early as a couple of years after he died, people have been speculating. Napakarami na pong mga nagbigay ng prediction. May mga nagsasabi na dati, it's year 2000. Ayan, kaya may mga born again po na lumabas sa kanilang mga rooftop and they are thinking that it might be it. Ano po, baka dumating na si Jesus Christ kaya kinakailangan nilang ma-welcome si Jesus. Meron namang iba na nagpipredict na it has to be on the early years after year 2000. Kaya ang iba nagsasabi, wag na kayo mag-focus sa inyong pag-aaral. Ibenta niyo na yung inyong mga property. Wag na kayo gaano mag-focus sa relationship. Unahin yung relationship sa ating Panginoon dahil darating na siya. Marami pong ganitong po mga sitwasyon mga ka-U3. But then it goes back to the point na darating nga po si Jesus and we should be aware. We should know when it is coming. Baka ikaw yung mamatay na hindi ka nakahanda. Kaya ang pinagpiprepare ng mga Kristiyano, hindi yung mentional rapture, right? Sabigat alam natin, maaaring mamatay tayo. Mga kababayan, sa amin na ewas, maaaring ang isang tao yung mamatay. At yun ay katapusan na itagwal paglilingkod. Kaya kailangan itaghanda na rin. Kaya yung sinabi ni Christ na isang tadi rito, yalaan nyo sa kadiliman, kaya pang kayo masudihan, hindi ibig sabihin alam mo yung araw. Hindi, ang isang Kristiyano kaya hindi masusubukan kahit hindi niya alam mo ang oras kasi yan hahanda siya. At hindi lang ang rapture ang pinaghahanda niya, hindi pati yung kanyang kamatayan. Yan po ang dapat nating maintindihan. Kaya ito kanilang interpretasyon dito sa simple natin na may ilang Tesalonica, talpak po yung paniniwala nila, hindi nila naintindihan yung isang sitas na yun. Well, alam mo mga kababayan, yung pagtitiwala, kami hindi po nagkukulang ng tiwala na dadating si Kristo. Talaga yung dadating, kailangan naman yung talagang dumating And we are learning from that day, yan dadating si Kristo. Alam mo, ang Kristiyano maraming kaapihan sa buhay Marami siyang nawasiniwanin. Marami siyang mga bagay na ipinagpapamalak, ipinagtitiis. Ikaw ginagawa ng masama, hindi ka gumaganti ng masama. Sinisiraan ang pili, hindi na sila sinisiraan ng pili. Ang Kristiyano, ganay. Kailang nagkakaroon ng justification yung lahat ng pagtitiis niyo. Kagaya ng mga Kristiyano pinitila ng uli. Kagaya ng Esther na pinatay sa dati. Kagaya ng mga lingkod ng unay, yung Kristiyano na pinagsusunod sa arena ng Roma. Asan ang justification hindi darating si Kristo? Kailangan siya hindi mati. And we need his coming. From the justification and all the grievances that is in the heart of a Christian. Ano po ang aming paniniwala? Dadating talaga si Kristo. Pero hindi namin itinitiro kailanman sa mga kapatid namin na dadating si Kristo 2001, Enero 1, alas 12 yan ang paniniwala ng Iglesia ng Diyos ni Tayawan Yun yung Payaway, yun ang ama, ito si Tayawan ngayon na nangangasiwa din sa kanilang iglesia. Na itong Payawan na ito, na anak ni Unay Payaway, na naretrapihan ng dyan, nakaposa dahil nahuling ay sa drug. Kita mo? Ayan, nakikita mo. Yung grupo na iglesia ng Diyos kay Kristo, ang tawag sa kanila raw. Yun pinalitan na nata ngayon yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang ipinalit yata yung kaban ng banal iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaban ng banalan daw yung iglesia nila, itinanong nilang libo na nakapresas dahil sa drugs. Walang biyaan naman lalamas mga kababayan. Ayan, at tingnan mo na sa dyaryo. Yan yung grupo na yan, ang nagsasabi, yung si Kristo daw, dadating 10,000 na lang. Alas 12 ng madaling araw. Yun ang kanilang sinasabi. Sila hindi tatakataya dahil sabi namin pinag-aralan natin yung nakaraang linggo, hindi lang naman yung mga nanila ng pagdating ni Kristo. Ay Sabadista, hinilaan din ang pagdating ni Kristo. Nakaraan na. Okay, before we continue mga ka-U3, ito bang payawal na tinutukoy ni Brother Eli? Sabi nga po niya dito, nag-change pa ng name sa Kabalan-Banalan. Ano po? Ito po ba yung exact person na tinutukoy ni Brother Eli? Yung nakadebate niya po si Mr. Gamaliel Payawal? Yun po ba yun? I'm very curious about it mga ka-U3. So, ito po palang programa ni Brother Eli na ang dating daan. Sometimes, hindi lang po siya nagpo-focus po sa isang particular na topic. Ano po, like here, yung rapture. So, sometimes, he takes a swipe po talaga. Ina-expose niya po yung iba pong mga religion
relihiyon nga po, which is for him, are not of God. So, liban pa kay Mr. Payawal, ito na pong next na dinidiscuss ni Brother Eli sa mga Sabadista naman po, sa STA. Noong 1843, na nabigurin sila. Ang saksi nila ba? Hinilaan din yung pagdating ni Kristo. Noong 1940 naman, sabi ng mga saksi nila at nasa libro nila, hindi nila maibibinayan. Kaya ako nagtataka rito sa mga saksi ni Edith sa Badista. Mga fanatic yung mga tao nila. Bakit? Hindi ba yung fanatic eh? Yung pulmino, wala mo eh. Hindi dapat lumayap na kayo sa religion nyo. Hindi kami yung mga kababayan eh. That is a sense of practicality, a sense of godliness. Nagiging na abuse yun. Hindi fanatism yan, namalis ka sa religion, dali. Hindi foolish mistake. Yung fanatism, nasa religion, dali, fanatism mas gagawin. Hindi foolishness, hindi pagkakamali, but rather it is godliness, pagiging makabiyos, yung umalis sila pagnanay. Yan ay sa pagnanay. Kaya ang saksinuhan ng mula. Badating sa 1914, hindi nakapito. Baka dapat, pinulutan ng mula, ginawa 1923. Hindi pa rin dumating. Hanggang nakamatay na ni Russell na nagtatang na saksinuhan ba? Nakamatay na 1923 at kasi manito, 1923 na sinabi ng madadating na si Cristo. Dalawang may dalawang maliit. Ikot namin ito mga saksinuhan, andyan pa rin kayo saksinuhan ay ginagawa niyo sa mga o baka nakikinabang ka rin sa kalibretan ng libre andyan. Yung mga hindi, tapos may lipat tayo na si Russell, i-real na nila yung Rock's Tower Divinity Clock Society, when in 1975, noon daw dadating na si Cristo, 1975. Ilan na naman yung 1975, yung isa sa mga saksinuhan nagpasadasa sa trail. Dahil din sa nangyari na yun. Yeah, in as much as, yes, it is a matter of fanaticism, yung iba po na hindi umaalis na sa kanila pong maybe ang iba kinagisnan na relihiyon, maybe for others ilang henerasyon na yun ang kinamulatan nga ng kanilang pamilya bilang isang family tradition, iba na naman, di ba po, hindi lang sagrado, sarado, katoliko, di ba po? So, in a way, I cannot blame them if they don't leave their churches dahil minsan ang sense of connection, ang sense of familiarity is very important. I'm not saying that it is correct. What I'm saying is, coming from the perspective of these religions, hindi ganun kadali na mag-go against, kumbaga, the grain. Kung ikaw po ay kukontra sa isang pananaw to go against the perspective of most people that are around you, kung ikaw po ang nag-iisang mag-iiba, lalo na po sa atin pong society sa Pilipinas, na kung saan importante po ang pag-value sa pagkakaroon ng mga same na mga paniniwala at tradisyon. That's just the logic why some people feel they're more secure and they're more stable kung ano yung meron po sila. Kaya nga meron tayong konsepto nga po ng status quo. Maintaining the status quo is always better for most people because it takes the less effort and takes the less stress, mga kayuti. Pero Brother Eli is saying, kung may mga mali kayong nakita, it's a sense of godliness to leave your churches. Yun ang sinasabi niya rito. Although, on the topic of death, sinasabi ni Brother Eli, it's the end of your service. Ito yung pagtatapos ng iyong paglilingkod. Napakaganda ng phrasing ni Brother Eli doon. And also, he did mention na kahit pa tayo sa ating existence sa mundo, hindi tayo abutan kunwari ng rapture, ng pagbabalik ng Diyos, but we need to be ready sa ating pong kamatayan. Napakagandang mensahe din po yun na mention ni Brother Eli. Well, in a way, yung iba na disappear, umalis. Meron kaya tape nila galing sa Amerika, nila sa correspondent natin sa Mene at saka sa Los Angeles, na sa dating saksi nila, mga ministry pa, yan ang testify na talagang mali ang watchtower. Ngayon, tayo mga Pilipino, nandiyan pa rin tayo sa saksi nila, yayasan ninyo ang binigyan mali ang sinasabi at dinadaya kayo. Okay, ito yung mga iliwan dito. Yan ang ibang born again yan, humula 1988 na ang rapture. Tapos yan naman, mga born again din ba ito, 1990 naman, 1992 naman. Dalawang pambecha, yung isang dito, 1999. Ito naman ito, October 28, 1992. Kaya nangalo sa akin yung pareho ito. Ito na may mali na nga. Alam niyo ba naging resulta ng mga katubayan? Alam niyo, meron hindi digit na magaganap sa hinahanap. Magaganap ang hila ng Biblia. Ano yan? Kaya hindi ito itinatapit para isuin kayo sa hinaharap. Bakit? Bakit gagawin? Ang magiging implikasyon yan, ito sinasabi ni San Pedro Dito sa isang talata ni San Pedro, sa ikalawang sulat, sa kapitulo 3, ganito ang ating manabasa, mga kababayan. Yan na alaman muna ito, yan sa nawanting araw ay magsisita rito
ang mga manunula na may tagtiya na nagsisilakad ayon sa nilang masasamang pita at nagsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagpalito sapagkat buhat ng araw na mga pilig ng mga magulang ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ng paglalang. Sakit tayo. Darating ang ika ni San Pedro sa kanyang wala ang mga manunula tutuyain ang mga Kristiyano. Ano yung tutuya? Atin mo ikaw sa kakirot-terterite. Hindi ba ikaw ang lahat ng bagay na nanatili nila ng pasimula hanggang ngayon, hindi naman ikaw nagbabago? Yan pa rin ang mundo, yan pa rin ang mundo ararat, yan pa rin ang mundo arayat, ang pinatubo kahit sinabi nila ang pa rin. Natulan lang, nilindin ka, lindin ng lindin, lindin dito lindin pero, may kakayo, hindi dumadati, ito ka, magpapagwadi, hula ka ng hula, hindi naman totoo. O ngayon, kaya pag mangangaral ka ngayon, at alamin totoo yung sasabihin mo, kaya ang limbaway, dumating mo ang pagkakataon, sinabi ko, mga kababayan, malapit na ako. Hindi na tayo paniniwalaan ng marami. Bakit? Kasi nga, marami ng mga humula ay mali. Yan ang nangyayari. Dalating na yung mga manunula, sabi ng Biblia. Yeah. Yan ang tira na magsasabi. Saan yung taterito, hindi naman dumating. Yan. Ayaw na iba, manlalamig tuloy. Manlalamig. Imbis na ang pag-ibig sa Diyos mo dyan, lalamig dahil dyan sa mga nangyayari. At yan ang isa sa mga dahilan na ipanlalamig ng tao sa paghihintay kay Kristo. Ano yan? Yung mga hilang mali. Alam mo nangyari, gusto na nagbasa ng ilang mga publikasyon, mga kababayan. Ito, bagay October 1992. Bago dinating yung sinasabi nilang araw ng rapture. Ngayon naman ang tao na nag-testimony, kaya naniniwala doon sa testimony na nakakawisag na ng Diyos. Dito na yan, nasa hallucinations yan. Yan ang hilo ko. Ito mga kamag-anak mo, doon ka din, sa ating kakausap ng Diyos. O ano pinagsasabi rito, ha? Tinan ninyo, nasahin ko sa inyo ilang. Dito po sa isang aklat na pinamagatang Rapture, The Return of Christ on October 28, 1992, published by MCB, Mission for the Coming Days, sa pahina, sa isang pahina rito, sa pahina 33, ganito ang sinasabi ng writer ng aklat na ito. The floods of revolutionary information are telling the year 1992 as the year of the rapture. Ayan. Meron daw baha ng informasyon na dumating. Kapag itakot ng informasyon na ibig sabihin na talaga 1992 mag-rapture. Alin-alin daw yan. Ito babasahin natin ng mga maraming ito, maraming tao ito nagtatutuan. Okay na naman tayo ng ilan. Dito sa page 35, ganito ang sabi. A Sunday school teacher of Presbyterian Church uses his dream year to heaven and said 10:28:92 in the river of life. See, isa raw ito Presbyterian Sunday school teacher nakarating sa langit. Kapag ako'y natatalabay, yung mga buwan na gano'n, maraming hallucinations yung karamihan dito. Gusto naman nila lahat, pero karamihan dyan, maraming hallucinations yun. Eto, nakita rin 10:28:92 sa Philip number 5. Eto pa isa. Number 17, a lady medical doctor in New Jersey, whose spirit is very clear, visited heaven, she was one day in deep prayer. She saw 10:28:92 on the bank of the river of life. Ba't mabuti? Magkaibang tao ito, pero pareho naman sinasabi. Kaya maalala ang meeting, gandang huli ito, mga unalibans mga gilayang istorya sa isa pa. A little 8 years old girl, when I nakawagay dito 8 years old, a little 8-year-old girl named Grace, in San Jose, California, had very spiritual eyes opened and so many spiritual beings. One day while she was at prayer, imagine an 8-year-old girl nagpe-prayer. One day while she was in prayer, she visited heaven and saw the number 10:28:92 in the river of life. And the man also told her that there would be great earthquakes in Los Angeles
Las Vegas, San Francisco, and Chicago, sila clear. Ayan. Well, kung ikaw ka ng malay sa Biblia, at matatagdasan ito, ang anak mo ka, kikilagbutaw ako. Sabi niyo, pati 18 years old, ha? Tayo. Ito ka isa. Daniel, 6 years old in Jackson Heights, Philippines, New York, saw Jesus while he was attending a worship service. And Jesus said before his eyes, I will come to meet you and your mother and October 28, 1992. Di ba nila? Nakakabitaran? Isang anong na tayong bata raw nag-a-attend ng worship service sa Jackson Heights, New York, nakita na si Jesus at sabi raw ni Jesus, kaya tibilin ko ang iyong nanay sa October 28, 1992. Hindi mo ba lumalabas na itipari ang siningan din mga kababayan? Hindi ko tayo nangyari. Mga kayute, no? Like what I mentioned, this is very dangerous when people give these kinds of quote-unquote predictions. Kasi ano pong magiging implication nito? It has already happened before, mga kayute. May mga sekta na nagpakamatay sila altogether because they thought that this particular day is a sign of the coming, no? Ng rapture na kukunin na sila. May mga ganun po mga sekta. Meron pong iba, pinabili yung kanilang property. Kasi kung isip mo din naman, di ba? This will be my last day on earth. What should I do? So, it's really sad because these things really happen. Ano po? And Brother Ellis giving a warning here that these things are not real. Hindi po tama. Mali po yung mga sinasabi nila, mga aparisyon, mga kumbaga nagpakita sa kanila. Although, naalala ko rin po na may mga phrasing minsan yung mga born again. Sinabi sa akin ng Diyos. Ayan. O God manifested. God talked to me. Ayan. So, ayan. Well, maybe it tells us that they are more godly than us. Maybe it sets the godliness level na yung mga pastor, God could really talk to them, unlike us mortals. Pwede ko na sinungalingan ito. At yung kasinungalingan ito, may nag-publicate nito. Meron nag-publicate nito, ito yung ma-acknowledge ng mga tao nito. Para nakuha yung kapya tao. Ito tayo sa. To the children of Holy Trinity Holiness Church in Anaheim, California, to the children of Holy Trinity Holiness Church in Anaheim, California, Jesus showed PPRS in 1919. The children asked him if it meant victory, and he replied that we have 2 years left. Pakita na si Jesus sa mga bata na Holy Trinity Holiness Church sa Anaheim, California, nakaganon. May damahiran nga data, ano ang nila ng victory? Ang sagot na ng Jesus, 2 taon na lang ang natitira. Hindi ko sagot na yun. Ito pa isa. Ito, the writer of this letter, ito, mismo sinulat, yes, strongly opposing and not believing the date setting for Jesus as return. In other words, like just our Christians, I believe it is the posture of the right says that we have to faithfully live daily life according to the words of God, although we do not know the exact date, and to prepare ourselves to live by filling up with the Holy Spirit day by day. But yes, I was taught and taught as far as his return is concerned, and I thought and believed it was right. But around the last part of the third quarter of the last year, 1991, I obtained more of the tools through which I encountered the verse 1 Thessalonians 5:4, yung ating pinag-aralan kanina. Siya na hindi rin naniniwala sa ng writer nito. Ewan din yun sa nakarinig siya ng mga audio tapes, yung nagsasabi ni Thessalonica 5:4. Yet with very strong impression touched my heart, I know and made me look at my side. As far as the timing of Jesus' return is concerned, I understood that way and believed that way. Then I asked myself, the way I understood and believed, can I be sure that it's really right to move in the eyes of Jesus? To that question of mine, I could not answer with affirmative yes when my mind reached back to Pharisees in Jesus' time who failed to rightly understand the Bible, and at last they killed the Messiah whom they waited for. The uncertainty that I could not affirm about my understanding of the Bible drove me to distrust myself and made me kneel, Lord, am I in the right track and understanding with regard to your return? If I misunderstand something about it, if I don't live right because of that, if I fail to prepare myself to meet
him because of that, then I am not going to miss the rapture. Lord, if I misunderstand something, let me know about it. And even the time na nag-return. Ayan, nanalangin na siya. Dahil kung hindi ko malalaman ng iyong pagtarito, baka ay magkamali. Yun ang kabuuan niya yung sinabi niya. Nanalangin dahil siya ngayon. Ano raw ang nangyari? In response to my prayer, at about 3:40 in the morning of last October 25th, 1991, that is Thursday, I had a vivid dream in which I saw a bright light shining from above. With the background of that day, where I read a very clear verse, 53 weeks, Dickinson. I woke up right after the dream and I counted 53 weeks from that day. And I found that the last day of the 53rd week falls on October 28th of 1992, which is the day I am talking about. Thank you. Nanalangin ba siya? At ang sagot ba ng panalangin na 53 weeks, Dickinson. Inenda na lang ng 53 weeks from October of 1991 to October of 1992, pumapatak daw ang 53rd week ay sa October 28. Kaya raw siya naniwala na October 28 ang rapture. O sinasabi, tingin mga tao ito, dinadahilan ng Diyos. Yung kausap nila ang Diyos. Tito Alberto, kaya ito yung mali, may kandagayan nito. At yung natuhadan, dinanasa natin ito yun. Ito yung mga mali revelation. Ito yung hindi galing sa Diyos. Ito yung panunod sa kapwa-tao. Ito yung mas tayo nito. Ngayon, kaya ako ba nagtataka mga kababayan na ito nga ay mangyayari. Ito yung panunod nito, hindi pa. Hinihilaan ito ng Biblia. Kaya talagang meron mga barating na ganyan. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Mateo, 24. Sapagkat may nagsisilitaw na mga bilaang Kristo at mga bilaang propeta at nagpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Para sabi ni Kristo, nagpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan itong mga bilaang propeta ito. And sabi namin yan, maraming lilitaw na mga bilaang Kristo, mga bilaang propeta. Nagpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan, ano pa't ililigaw. Tandaan nyo, nagliligaw ito. Ngayon ang leste ito, nakikot ko, hihingi ito ng pera. Kung ano ng pamirayan din ng mga tao ito, ililigaw ang maaari, pati yung mga tiyaw. Ngayon, ano sabi? Narito, itinagtao na inang sinabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo kanilang sasabihin, narito siya yung nasa ilalim. Huwag na rin magsilabas. Kung may magsabing narito siya yung nasa silid, yan din yung paniniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na umikidlat sa silanganan at nakikita ang gaya sa kalimuran, galing din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ganon ang pagparito ni Kristo. Bulgar, na kung paano yung kidlat ay umikidlat sa silanganan hanggang sa kalimuran, kitang-kita ng mga tao, ganon kitang-kitang darating ang Kristo. Hindi sikreto yan. Ha? Nawa ka dibayay? Kaya para pag may sabi, ayan, dadating na, asa yan. Dadating na, nasa sigin. Inandi sa amin. Huwag kayo naniniwala ang sabi ni Kristo. Nanito, itinagpakan ako ng sinabi sa iyo. Ito mo, nasisisin di ba kayo sa Kristo? Magayon nag-speaking yung tao, nakakakita ng disyon, nakawin sa pagdip. Huwag kayo maniwala na. Hindi daw makikipag-set sa pandiyo ba tao man ang tanaw nito ng verbal. Ang Diyos ko nakipag-set at patanadagitan ng salita sa Biblia. At wala ako revelation. Iaya ako ng Diyos at lahat ng revelation. Saan yung revelation? Nasa Biblia na yun. Paano may revelation? Nakita ko ka si Kristo. Ang sabi ka ni Kristo, manalangin kayo. Dati ka ni Mama Mary, manalangin kayo ng rosary. Ano na? Sa Biblia ng Dasayay. This is the standard of faith. This is the proven standard of truth. Ito yung Biblia. Inatutunayan ito ng istorya, inatutunayan ito ng archaeology na ang sinasabi sa aklat na ito. Tama ito. Historically, scientifically, and spiritually, the Bible is the standard for salvation. Wala ko rin tatanggatin. Ridero siya sa asapa na sinabi ni Dero, sinabi ni Dero, nakita ang Diyos, nakita. Mga nalilipasan lang siguro lang. Nasyading tulad yan, dahil sa kadidilang na ipati, kaya sila natin kikid na. Hindi naman ito siguro yung mga mga nalilipasan lang dito. Dahil wala nang kadilang pa, kain-kain, kapili sa tastir, kalala mo, pili.
Nanginikasan ng kita yung mga fasting na wala naman sa video yung fasting nila, ipinagpaparangalan pa. Sa video may fasting, pero itatago. Siguro, fasting, yan pa sa ng gutom. Wala naman kasi sa pakaalam din yung fasting. Nakakot kita ng kung ano ba sinugan nila. Ito nga, kagaya nito. Binuhin, dahil tao nito. Yung katito, nakakita raw nila, ipinakita ng Diyos, October 28 daw ang rapture. Hindi na naman nakita sila nila. Alam mo, lalamig ang tao sa paghihintay kay Kristo. Yan yung sinabi ni San Pedro, malalamig ang marami. Dahil Diyos sa mga kandila na yan. At alam niyo pa ang isang epekto niya, babasahin ko. Dito sa issue ng Philippine Daily Inquirer, noong October 29, 1992, this is Monday after the super rapture. Sa ni Bobby Pinilera na nakausap din ng ating mga reporter sa video na nakasilat sa kanya. Babasahin ko yun. Rapture. Believers elsewhere in the world, especially South Korea, where the movement originated, got rid of earthly possessions to prepare for their ascent to heaven at 11 p.m. last night. But their Filipino counterparts were not as convinced. Sa Korea, at din sa ibang mga panig na nito, nawanang naniniwala ko na nagbenta ng kanilang mga pag-aari at naghanda dahil sa alas 11 ng October 28 sila kung na ng ating Panginoon sa Kristo. Ano nangyari? Reports from Seoul said hundreds and possibly thousands of believers have sold property, abandoned their families, quit schools and jobs, and even had abortions. For committed suicide. Dito yun. Apat ang nagpakamatay. Meron ng abortion. Meron nag-iwan ng kanilang mga pamilya. Nag-build ng mga properties. Nag-iwan ng eskwela. Nag-iwan ng mga officer. Nag-resign sa trabaho. At nag-ganap sa career. At sa ibang panig ng verdict na nakanilala nito. Ito po ang senaryo. Ang isang maiting senaryo na naganap sa Korea. Tingnan mo ang mga tao ito na napipipo na nag-iwintay sa ating Panginoon sa Kristo kasama mga anak. Let's pretend, na we're really sure kung kailan darating ang Diyos. And for those who would be confessing, they would be changing their hearts, kumbaga, para masave sila at makita sila ng Diyos. I think it would be rational to just do whatever you like. And then, until the last minute, kunwari sabihin natin na midnight. So, magiging good boy ka, last hour, alas 11, magiging good boy ka na. Kasi alas 12, darating na yung Diyos. Dahil alam mo, dahil sigurado ka, alam mo yung oras, alam mo yung araw kung kailan darating. I think that would be very interesting. Kaya po siguro yung iba dito, katulad po na na-mention ni Brother Eli, yung iba sadly nagkaroon ng abortion. Sadly yung iba nag-resign sa kanilang mga trabaho. Ang iba pinagbili yung kanilang mga property. Kasi nga, alam nila we have to maybe probably enjoy something, or sa iba siguro na very religious, I will spend the rest of my year knowing na ganitong araw, ganitong petsa darating ang Diyos, so I will be closer to God. So iba-iba ang mga naging reaction ng mga Koreans, for this matter. And I'm guessing also with Americans before, sa ibang mga Pilipino rin na nag-i-expect, because we need a kind of divine certainty. Ayan. Kaya psychologically, hindi mo rin masisisi kung bakit yung mga tao, they are really enthusiastic for the notion na God will come at a more desirable, at a more certain and specific time. Dahil nga, syempre, yan na yung justification nga po, na-mention ni Brother Eli, the justification of all the sacrifices that the people had, yung mga hinirang, yung mga tao, even the days of the early church na nagsuffer because of their faith. So, the coming back of Jesus is the justification. That's why sabi nga ni Brother Eli kanina, he really needs to return. Jesus needs to return because this is the justification of the sacrifices and grievances of the Christians. Pero definitely, it's not 1992, it's not 2000, it's not the early decade of 2000 mga ka-U3. Nasayalan tayo. Yan. Yan ay sa ganda siya. Isipin mo na kababayan ng nagaganap na ito. Na nawa ito na mali pang tuturo. Kaya alam nyo, yung mali, diyan din tayo mapanisili. Tineko na natin ng mali, hindi dahil pinasasama natin yung mga tao na yun. Hindi, tineko na natin para magpadiri tayo ng kapwa at magligtas sa pagkaligaw ng lalong nakararaming mga tao. Tineko natin yung mga tao na yun. Hindi, tineko na natin para magpadiri tayo ng kapwa at magligtas sa pagkaligaw ng lalong nakararaming mga tao. Ang iba, pinagkakamala na tayo, wala na tayo hindi Pilipino. Yung yan, dati tayo pinano. Sila, kaya ayaw nilang puno, natataat ko siguro baka ibalik sa kabunod pula. Kaya ako hindi ganun
Ayaw nila sila, tanong na ina mo na uli, dahil pinoon din ako. Natutilid ako. Nakapagtilid ako, natutilid ako. Yung natatakot ko na sa ida, ang logic mo, kasi meron sa tinatago, natatakot siya bakal, balik sa kagal, anak. Yung ipininayak sa kanyang kapwa. Gano'n naman, pakiyo ganyan. Sa isang kalata ng mga taga-Roma, ay tanuyusok ng apostol na si Pablo sa Kapitulo 2, versikulo 20, ganito ang ating mamabasa. Pagkasaway sa mga bata, o sa mga di nakaalam, guro ng mga bata, nasaan ko sa naniroon ang ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga, yung nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangalay sa mga tao. Yan, huwag nang nagnanakay. Nagnanakay ka. Ikaw na nagsasabi ng tao, huwag mangalin ng nangangalin niya ka. Kita nyo. Hindi ba naman ang implikasyon niya, nangaray ka, huwag mangangalin niya. Pinangalin niya ka. Hindi dadalik sa'yo. Kaya yung iba ko, hindi nila tinanong mali, kasi natatakit sila mali, pinamili sa kanilang mali, ako hindi. Wala naman yung tao hindi nagkakamali. Ayun na yung kayo nang maipakitang mali ko, di aaminin ko, talaga bang mali ako. Pero meron silang pinakikitang mali ko, kung hindi talaga yung mali. Pero kasi mga tao doon, mga malicious intent panulilang personal, nang siyoso, yamang sa matas ng Diyos at yung tao. Ngayon, pagkatalagang mali, ako naman yung umaamin ng mali. At hindi na nalititigil o isang tao, hindi na nagkakamali. Samantalang narito ka pa sa mundo ng maraming mayo. Kaya ako hindi natatakot ko na yun sa mali. At hindi ako kaya naman matatakot ko na yung mali. Sapagkat, ang paniniwala ko, doon sa nagpinalayo, doon makapagtitilig ka ng kapwa. At ang tao na ng kapwa mo, pagka nabibusa ka na ng isip, tarat na nahin ka rin. Para naman maitingin, sabi na yan lang dapat natin makita. Yan naman ang isa na kung tayo nagbanyo sa ating mali. Pero pagdatang kayo mali na rin, tingilit natin, kagaya ngayon. Ito bang mga miyembro ito ng mission for the coming days. Sasamnapan na kayo sa universe. Ito ka, atin pa kayo ng PMP sa Nertinid sa Biotinid. Wala sa Nertinid. Hindi na yung naliligtas na. Hinunain lang kayo. Hinuunan lang kayo ng ikapo. Mga kadibala natin Pilipinas. Mapakalayo na lang mga mangangaral dito sa ating bansa. Bakit ba rin yun kay Erianon ka ninulaan eh? Pero itong ka-interview kahit kaya ng galing ang mga Pilipino, mga yun yung hirap sa ida natin kadagayan pagka-imported talaga kahit doon lang sa tabi-tabi yan yung nawala pero sa kata Pilipino hindi yan yung isa ko yung gusto itawag pansusun yan nakakadabayan nakikinig kayo, Pilipino kayo paniwalaan nyo nila yung kata ng Pilipino hanapin nyo muna nakano yung Pilipino ganyan sa kata ng buhay paano sa Pilipinas kasi ganyan na yung nila sa buhay dahil ganyan sa isang kalaba ng Isayas si September 11 sapagkat kung paano ang lupa ay nagsisidil na pananim at kung paano ang halamanan ay nagsisidil ng mga bagay na napanin sa kanya gayon pasisibunin ng Panginoon Diyos ang katwiran at katulihan sa harap ng lahat na bansa. Ang Pilipinas na bansa. Ang sabi ng Biblia kung paano ang lupa ay nagsisidil na pananim at ang halaman ay nagsisilip ng mga bagay na natanim sa kanya. Gayon, nagpapasibil ang Panginoon ang kanyang katwiran sa mga bansa. Kaya kung halimbawa sa Pilipinas, sisibil. Hindi transplanted, sisibil nga Ang hindi sabihin ng sisibil, dito mismo nag-uumpisa, mga kababayan. Ang pagsibil ng katwiran. Ganun ang mula kay Sayas na sa mga bansa nagpapasibil ng Diyos. Kaya nga tayo binigyan ng sarili natin bansa para dito sa bansang ito, dito tayo mabuhay. Dito may isda, dito may pagkain, dito may ginto, dito may krudo, dito may lahat na kailangan natin. Ibig sabihin, lahat na kailangan, meron tayo, tapos katwiran wala tayo. Wala, kasi hindi tayo mahal lang, kasi nagwalang katwiran sisibil sa Pilipinas. Kaya dito sa Pilipinas, dito kami na naghanap. Hindi wala kang makita tama sa Pilipinas, saka ka na nagpunta sa Amerika. Saka ka na lang imanid siya sa Tedesca. Saka ka na lang imanid sa Saxon Merida. Hindi wala talagang tama sa Pilipinas. Hindi. Ang pinagtatanggal natin mga imported criminal yan Yung pindagan ng Saxon Merida, sinuwalo dahil doon na yun, mali. Ang hilangin, 2 beses. Si Cristura dadating 1930, susunod 1923. Tapos pinamatay na siya. Yung kanyang mga iniwan, humula na naman 1975 dahil. Ayan.
Hindi na nagdating mo 1975. Kaya ang nangyari, mga kababayan, yung mga saksiniya baril na iba sa Amerika naglayasan. Itong mga Pilipinong panatiko, saksiniya na pa rin. Kakaawa naman tayo mga Pilipino eh. Dinating dito yung nanggaling sa Roma, tinanggap natin. Dinating dito yung nanggaling sa isa-isa, tinatanggap natin. Hindi na silang tanggapin kung yun ang tama. Pero sisirihin mo na natin at tagakita natin ng liliilang. Ang kaya lang sa bagistang galing sa Amerika, inula rin yung pinadagirwa ng wali. Hindi na tayo dapat umanib sa ganyang mga samahan, mga kababayan. Okay, so dyan po nagtatapos mga ka-Youthie ang first part po. Katulad po ng sinabi ko, meron pa po tayong isa pang na-compile nga po ng staff natin. Yung isang episode ng Itanong Mo Kay Soriano, sa Iloilo po yata nanggaling yung nagtanong. Pero gusto ko lang din pong malaman ano po, mula po sa mga simbahan po, na, yung mga ka-Youthie natin, syempre na mula po sa simbahan ng Saksi ni Jehovah, sa SDA po, dahil actually meron po tayong mga nasa Youthie community po from other religions obviously. How does the leadership explain to you, the members, yung mga pagkakamali po na prediction ng mga pag-foretell po nila na mali sa past? Ano po yung sinasabi po sa inyo na rason? Ito po ba ay totally nagkamali lamang and we have to understand na yung mga leaders natin in the past nagkamali sila dahil syempre tao lamang sila or miscalculation, misappreciation of facts? Ano po kaya yung reason kung bakit po nagkamali daw sila and because of these mistakes, bakit nagpapatuloy pa rin po? Kasi po in my mind, millions pa rin po ang members po ng SDA for example at members ng Jehovah's Witnesses for example, mga JW. Ibig sabihin, hindi po sila natinag. Ano po, kahit na nagkaroon ng false predictions po yung kanila pong ibang mga members or mga founders, pero nagpapatuloy pa rin po eh. So, gusto ko lang po malaman, ano po yung rational? Kasi kung iisipin din po natin, if we follow the logic of Brother Eli, dapat marami na ang dapat na umalis. It's still thriving, I have to say, no? Marami pa rin po mga membro po. Let's go directly now to the next video. Ito po yung video ng pagtatanong ng isang Ilongga. So, let's watch this. Dating daan, doon ko lang po nalaman ang katotohanan na yung sa Bible po. Ang ako lang may tatanong, sana ho, maging ano din ho ako dito sa inyo, maging isa din nyo akong kapatid. Meron po ako sana itatanong sa inyo, Brother Eli, tungkol sa, ang tawag ba nito? Yung rapture daw. Totoo ba yung rapture? Yung pong sinasabi nilang rapture, yun po yung pag-agaw ng mga taong maliligtas, kukunin ng Panginoong Hesus. Totoo po yun, pero yung rapture, yung salitang rapture, wala po sa Biblia yun na yung pag-agaw ni Kristo tinawag na rapture. Hindi po. Ang tawag po ni San Pablo yan, pakinggan nyo sa unang Tesalonica 4:16. Kay ang Ginoo gid magapanaog gikan sa langit, nga may singgit sang pagmando, sa tingog sang puno nga manugtunda, kag sa budyong sang Dios. Kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una. 7. Niyan, kita nga mga buhi nga nabilin, agawon sing tingob upod sa ila paibabaw sa mga panganod, sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan. Kag niyan, mangin kaupod kita sing dalayon sa Ginoo. Ayun. Aagawin po yung mga maliligtas, yung namatay na mabubuting tao, bubuhayin maguli sa pagbanhaw. Tapos, yung mga buhay naman, magsasama-sama sila, aagawin sila. Yun po ang sinasabi nilang rapture. Meron po talaga nun. Yung 666 po, Brother Eli, anong ibig sabihin nun? Ano po yun? Mangangaral po yun na nagtuturo ng maling aral. Tao po yung 666 na yon. Mangangaral yon. Ang kanyang pangalan, ang bilang 666. 666. Mahaba po pag-usapan yan. Sa ibang araw po, mapapakinggan nyo rin yan. Sige po, thank you. Salamat po. Tuloy, magpadoktrina kayo, kapatid. Opo. Makinig po kayo sa doktrina. Sabi nyo, gusto nyong umanib. Welcome po kayo. Kahit yung taong pinakamahirap, welcome po sa aming samahan. Hindi po kami namimili ng tao. Mahirap kasi mapalayo sa Diyos eh. Opo, talaga po totoo yun. Kailangan meron tayong Diyos sa buhay sa gitna ng kahirapan. Dito naman po sa amin, kung halimbawa wala kayong pang-abulo, hindi naman kayo mapapahiya. Kasi yung abulo yan po namin, hindi naman lumalapit yung kahon sa tao. Yung iba ho, sa Iglesia ni Cristo, yung kahon lumalapit. Sa Katoliko, may parang bingwit na ganun. Eh, no? Pag hindi ka nagbibigay, matagal-tagal sa harap mo yun. Sa amin, hindi po. Sa amin, ang kahon nasa harap.
yung mga tao lalapit sa kahon. Yung walang panglagay, hindi naman mapapahiya. Hindi ka naman lalapit di ba? Diyan ka lang sa upuan. At ang mga nagbibigay, mga members lang, hindi kasama bisita. Hindi kami tumatanggap ng tulong sa hindi namin kapatid sa pananampalataya. Kaya dito, hindi po kayo mapapahiya. Dumalo kayo kapatid, makinig kayong doktrina. Thank you po. Okay, mga ka-U3. So, dyan po nagtatapos ang atin pong episode. Ayan, akala ko yung last part natin na itanong medyo mahaba. Hindi po pala. Maiksi lang po pala. Ano po. So, anyway, meron po tayong episode ng Itanong Mo Kay Soriano patungkol po sa rapture at saka yung role nga po ng Diyos Ama sa pagbibigay ng judgment. So, yun nga po yung past natin na video reaction, mga ka-U3. So, sa ating episode ngayon, what I appreciate here is not just some discussions on rapture itself, pero si Brother Eli ay nag-expose pa ng mga maling mga hula ng ibang mga relihiyon. Especially po yung mga video na snippets na nakuha natin sa Korea. Ay nako, grabe din po pala talaga yung passion po ng mga tao doon. Kung di po ako nagkakamali, sa Korea din po kasi malakas din po kasi yung movement po doon ng mga Christian na mga Koreano. Christian charismatics. Of course, yung Moonism na atin po nga na bigyan na po ng reaction dati, yung mga Moonies, na popular sa Madison Square Garden, nagkakaroon sila ng mass wedding. Ayan. Still, until today, nako, ang lakas pa rin po ng kanila pong influence ng sekta po na ito. At yung belief nga po nila na si Jesus daw hindi naging successful at nilapitan si Mr. Moon. He revealed himself to Mr. Moon and he said, dahil ako ay naging failure, I'm begging you, please continue what I'm doing. Ayan. Kaya po yun po yung belief nila ng mga Moonies. So marami po talagang mga naging palpak po na prediction. So kasama na po dyan ang sa SDA na na-mention ni Brother Eli at sa Jehovah's Witnesses. That's why I gave you the question earlier sa atin pong video na ano po kaya ang sinasabi ng mga liderato patungkol po dito. I'm very curious kung ano yung mga sinabi nila that convinced people to still believe in the sects that they have. Millions po ang members ng Jehovah's Witnesses all over the world. Millions din po ang members po ng mga Adventist po natin, ng mga ka-U3, mga kababayan po natin sa Pilipinas. So I really would like to know, but I'm guessing also na dina-downplay din po siguro na maybe it's possible that they're saying that magkamali lang talaga for the interpretation or calculation. I even wanted to know kung baka po merong another na prediction in the future instead, or talagang pinutol na po yung kultura or yung tradisyon na mag-predict kung kailan babalik si Jesucristo. So earlier also, I was thinking na it will be a more in-depth na discussion ni Brother Eli, pero I think the previous video was more detailed, was more technical, and I'm guessing na siguro sa other future video suggestions po ninyo, baka po may makapag-suggest po sa atin, makapagbigay ng link ng isang timeline-based talaga na discussion on the rapture and the tribulations and then the second coming. But anyway, it was both informative and entertaining para sa akin po itong Bible study na po na ito. And ito yung second time din po na nakita natin na talagang si Brother Eli lang yung nagbabasa. Katulad po na na-mention ko in the quote-unquote modern format ng Ang Dating Daan show, meron po talagang tagabasa, pero yun nga po, dito talaga parang si Brother Eli pa rin po talaga lahat. So I really have to give props to Brother Eli for doing this for a long, long time. Ilang dekada po talaga yung kanyang pong pagtuturo at preachings po. And we are so happy that some members were able to salvage at yung sa kanila po mga personal na arkibo, katulad po ng kay Brother Clark na binibigay nga po sa atin at pinagkatiwalaan nga po tayo na mabigyan po natin ng reaction dito po sa U3. So ano pong masasabi nyo rito, mga ka-U3? Ayan. So if you like these kinds of contents, you know what to do, and we're always pleading, mga ka-U3. It's a small action from you. Yung pag-click po ng like po dyan na button, maliit lang po yun na action, pero malaking tulong na po yan sa atin dahil sa totoo lamang po, we really notice na pakonti po ang viewership natin dahil hindi na po tayo nire-recommenda ng YouTube sa kanyang platform. So maybe because of the reports that we get. So hopefully we could have more viewership. You could share this link, mga ka-youth, sa inyo po mga kapamilya. Itag nyo po sila. Yung iba sa Facebook, nilalagay nila ng @highlights or @followers. So sana po i-share nyo po ito sa inyo pong mga kakilala para po mas marami pa po makakaalam ng ginagawa po natin sa Usap-Usap University. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.